Magandang hapon, Dante. Paano ba ang proseso para maisama yan sa possible grounds ng impeachment? Pwede bang baguhin o amyendahan yung impeachment complaint? John, batay doon sa paliwanag kanina ni Bataan First District Representative Geraldine Ruban, maaari naman daw itong talakayin sa Committee on Justice dito sa mababang kapulungan ng Kongreso, kung saan i-discuss ng mga miyembro ng komite kung itong issue na ito ay maisama doon sa tinatawag nilang article of impeachment, at ito ay pagkatapos na matalakay, saka pa lamang nila ibabalik sa plenaryo para pagbotohan, at bago niyan pagkatapos niyan ay tuluyang iakyat sa Senado. Naniniwala si Bataan First District Representative Geraldine Ruban na may merito o bigat ang ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala silang record ng isang Mary Grace Piatos tulad ng kapanganakan, certificate of marriage o certificate of death nito. Si Mary Grace Piatos ay isa sa mga pumirma na tumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President batay na makikita sa acknowledgement receipts na isinumite ng OBP sa Commission on Audit. Ayon kay Ruban, maaaring gamitin itong dagdag ebidensya sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. When we study the grounds for impeachment, merong betrayal of public trust, graft and corruption, misuse, misallocation of funds, possibly this could be used as evidence. Yun lang ang nakikita kong implications, Ayon naman kay Congressman Jude Asidre, kung gawa-gawa lamang ang mga dokumento ay pagtataksil ito sa tiwalang ibinigay ng mga mamamayan sa isang public official. Kung sabihin naman anya na ang Mary Grace Piatos ay codename lamang, ay dapat noon pa ay sinabi na. Meron mang pagkakamali at meron mang gawang-gawang mga acknowledgement receipts na nakita natin na may proof tayo ng pagwawaldas ng pera ng bayan, sa tingin ko is at plain sight, a clear betrayal of public trust. Sa isyu naman, kung may sapat pang panahon para sa pag-usad ng impeachment complaint na inihain kahapon laban kay VP Duterte, sinabi ni na Representative Ruban at Asidre na titingnan na lang ang magiging takbo o development nito. Paliwanag nila, may mga dapat pa itong dadaanan na mga proseso para tuluyang iakyat sa Senado. Dahil pasok na rin ang panahon ng halalan, ay wala nang masyadong mahabang panahon ang Kongreso para rito. Inihalimbawa ni Ruban ang kaso ni dating Chief Justice Renato Corona na umabot ng 4.5 buwan. Ano ang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, okay lang pa. Kailangan din natin tignan ang willingness din ng mas mataas na kapulungan ng Senado kung may oras din sila for the trial. This is not to give excuses. Samantala, kinontra naman ni Representative Asidre ang pahayag ni VP Duterte na pagwawaldas umano ang pagsasagawa ng impeachment proceedings. Paliwanag ng mambabatas, kahit may pakiusap ang Pangulo na huwag nang sampahan ng impeachment ang Vice Presidente, may mandato sila sa ilalim ng saligang batas na aksyonan ang ganitong reklamo. Dagdag pa nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ang may isyu ng paggasta ng malaking pera ng taong bayan na ngayon ay iniimbestigahan kung saan napunta. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, I don't think that procedures such as impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Ito po'y mekanismo na nasa saligang batas. June, matapos nga na
ma-endorso o may sampa itong impeachment complaint kahapon kay VP Duterte dito sa House of Representatives. May nakuha tayong impormasyon na bukas daw ay maghahain din ng isa pang impeachment complaint ang makabayan dito sa Kamara laban pa rin sa Vice Presidente. Yaman natin ang update mula dito sa House of Representatives. Balik si June. Dante, ibig sabihin, magiging dalawa yung complaint? Ganun ba yan? Yes, June. Under sa rule ng rules of procedures ng impeachment proceedings, hindi naman bawal na mayroong dalawang complaint. Basta, halimbawa, yung isa ay hindi siya napawalang bisa. Kapag kasi yung halimbawa, yung isang complaint ay naipawalang bisa, sa isang taon na yon ay hindi siya pwedeng sampahan ng kaparehong kaso. Kumbaga, lumalabas yan kung sa korte natin ay double jeopardy kasi ang dating June po. Pero kung sa ngayon, dahil wala pang aksyon, ang atin pong Kongreso, partikular ang mababang kapulungan, dito sa unang impeachment ay maaari pang magsampa ng isa pang panibagong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. June. Paano naman ang proseso nun, Dante? Kung baka naging dalawa, na-file yung reklamo, halimbawa bukas, di magiging dalawa yon. So, same process pa rin. Pupunta kay speaker sa speaker, ibibigay sa Justice Committee. Paano yan, Dante? Yes, Jun, batay sa ating nakuhang impormasyon, ganun din ang proseso. Pero pagdating na doon sa Justice Committee, kung saan sila yung didinig doon sa complaint, kung tama ba yung kanilang mayroon bang sinasabi lang substance and form, maaring i-consolidate na yung reklamo. Ibig sabihin, pagsamahin na ito para isang kaso na lang, kumbaga complaint na lang kapag inakyat nila sa plenaryo. So ang mangyayari, isang botohan na lang at isang impeachment complaint na rin ang iaakyat kung sakasakaling uusad sa atin pong Senado. Jude. So lumalabas ba ang gustong mangyari ng Makabayan Bloc, ma-file nila yung complaint, tapos kung halimbawa hindi talaga uubra yung panahon para ito ay ma-discuss o mahirian doon sa Justice Committee, kasi sinasabi nga nila meron silang time frame ng lalo na darating ng eleksyon sa 2025, ang midterm election, di ba? Dante, ibig sabihin, basta ma-file tapos titingnan lang kung paano uusad yung proseso. Ganun ba yun, Dante? Yes, Jun, ganun nga yung lumalabas. Actually, nabanggit kanina nga sa isang press conference ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na bagamat yung Secretary General kasi kahapon na binanggit niya na medyo kapos na nga sila sa panahon, pero optimistic, positibo ang pagtingin ni Congressman Manuel na kaya pa naman na aksyonan ng Kongreso itong impeachment complaint na isinampa laban kay VP Duterte, at gayon din yung nag-endorso nitong complaint na ito na si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Ganun din yung ang kanyang sinabi na kung wala ikang panahon ngayong taon na to, 2024, na maaksyonan yan, lalo naman sa darating na 2025. Ang binanggit niya, batay sa pagkakaintindi natin, dahil nga panahon na ng eleksyon, busy na po yung ating mga mambabatas sa lower house at saka sa upper house, lalo na yung mga tumatakbo sa pangangampanya. June. Ito nga, isa pang punto nga ito, Dante, dahil halimbawa, itong kongreso na ito, magbabago yan pagkatapos ng eleksyon. Gano'n ba tayo kasigurado na sila pa rin yung mahahalal ng bayan sa kanilang mga distrito at mga party list? Paano yun? Halimbawa, hindi na yun siya ang committee head ng Justice Department and Justice Committee. Paano yun? Yun nga dyan ang magiging antabayanan din natin, at kung halimbawa kung yung boto ba halimbawa dito sa plenaryo, kung umusad ito ngayong taon, ay yung boto ba na ituloy yung impeachment pagdating ba ng panibago nating Kongreso sa 20, ay ganun pa rin ba ang boto partikular ng ating pong mga senador? So yun siguro ang ating antabayan kung ano ang magiging proseso niyan, dahil nga talagang merong overall kumbagang pagbabago ng mga komite kapag
mayroon nang pumasok na isang panibago namang kongreso natin, which is sa pagkatapos ng 2025 elections ay yung atin pong 20th Congress, June. Sa pagkaklaro lang, Dante, wala pa tayo sa Senado ha. Diyan pa lang tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ng live mula sa House of Representatives.